Isang pribilegyo na sumunod sa bishop na mag-sermon. Ano po, iba ang atmosphere ng linggo. Ano po, pagod pero puno-puno ng kagalakan lahat ng puso natin. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat at sumainyo ang kapayapaan ng ating Panginoon. Tayo ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, wala kaming ibang itinataas at pinangarakalan kundi ang iyong dakilang pangalan. Samahan mo kami mangusap ka sa amin. Mangusap sa amin ang iyong salita sa pamamagitan ng iyong banal na presensya sa aming pangalan lamang ni Jesus. Amen. Isang linggo pagkatapos ang pagdiriwang ng anniversary. O isang linggo pagkatapos ng maling pagkabuhay ni Jesus, ay nagkatipon ng mga alagad na natatakot. Takot sapagkat sa isip nila wala na silang master. Wala na silang leader. Wala na maninindigan para sa kanila. Nang biglang dumating si Jesus. Dumating ang ating Panginoon sa kabila ng asarang pinto. At sa pagkakataong ito, tuwan naman, napalitan ng katuwan ng kanilang pagkatakot. Tuwan mga alagad na nakita si Jesus at ang butas sa kanyang kamay at sa kanyang tabi. Sa pagbisitang ito ni Jesus ay hindi sa anumang bagay kundi yung pagmahayag sa mga alagad ang kapangyarihan ng Panginoon. Hindi pumunta si Jesus, hindi bumalik si Jesus. Waya ko hindi ganun. Kundi pinakita ng Diyos na mula sa krus hanggang sa muling pagkabuhay, ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos ay makapangyarihan sa layunin, isugo ang mga alagad at ng kanyang sinabi, sumainyo ang kapayapaan. Kung paano isinusugo, ako lang ang Ama, isinusugo ko rin kayo. Kapayapaan ang pagpapala ng Diyos sa ating lahat. Sino po pumunta dito sa church? Nalitong-lito, kanina. Sino po ang tumuloy magsimba kahit antok na antok pa siya? Sino pumunta dito sa iglesia kahit hindi niya alam kung ano pagtatanganin niya na mamaya? Itong-ito, inuna yung simbahan bago yung pamamalengke, inuna yung simbahan bago yung negosyo. Alalahanin. Diba? Sapagkat sa pagkakataon ko, kapayapaan ang ibinibigay ng Diyos sa ating lahat. Kapayapaan ng pagpapala ng Diyos. Sapagkat sa kalagayan ng damdamin ng tao, ang dami natin dapat ikatakot. Ang daming alalahanin, ang daming kabigatan, ang daming isipin, ang daming problema. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, ang kapahayagan ng Panginoon, sumainyo ang kapayapaan ng ating Panginoon. Kaya sabihin sa katabi mo, peace be with you. Peace be with you. Na ang ibig sabihin, pumanatag ka. Pag sinabing kapayapaan, pumanatag tayo, kumalma ka. Pumayapa ka. Na kahit kahit nagkaroon ng aberya sa sasakyan, tuloy sa mabuyaw. Pumayapa tayo sapagkat yung kamay ng ating Panginoon, yung butas sa kamay at sa tagiliran ng ating Panginoon, kapahayagan na sinasabi ng Panginoon, sumakses ako! Sabi siguro na Jesus, sumakses ako. At kahapon, ang Diyos ay sumakses. Amen. Sa Mamuyaw, sa Sono Peace, sa Villa Lolita. Amen! Amen! Kaya ngayon mga kapatid, isinusugo tayo. Ang kabutihan dito ay magkakasama ang mga alagad sapagkat ang mga Jesus para sa kanila ay mag-ibigay sa isa't isa. At magkaisa sa kanilang pagsasama-sama. Kaya sa pagdating ni Jesus sa piling ng mga alagad ay mensahe ng buhay na si Jesus ay buhay. Magalak sapagkat buhay ang pag-asa. Sa halip ng tao ang naramdaman ng tao ay kapayapaan. Ang kapayapaan kaloob ni Jesus ay sinasabi niya sa atin ngayon. Huwag kang matakot, manalig ka, magalak ang iyong kamay. Ano ba ang hindi mong kinatatakutan?
ganyan kamukha. Kahit magkani magkaiba tayo. Sa kabila ng pagkakaiba-iba, ay isinusugo tayo ng Panginoon sa layunin ng bawat isa ay maging kaisa sa ministeryo ng Panginoon ng may pananampalataya at kapayapaan sa ating mga puso. Hindi tayo na-expect ng Diyos na magkapare-pareho. Hindi iyon ang layunin ng pagkakaisa. Ang layunin ng pagkakaisa, kahit magkakaiba tayo, nagkakasundo tayo. Kahit magkakaiba tayo, nag-iibigan tayo. Kung paano isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo, ibig sabihin mga kapatid, may misyon tayo. May ministeryo at paglilingkod tayo na dapat natin gawin. Upo. Ang pagpapakita ni Jesus sa mga alagad ay hindi upang masabi lang na siya ay buhay at tinibayan. Anak, hindi ba ako tapos? Nabuhay si Jesus upang sabihin, anak, hindi pa tapos ang laban. Ako ay buhay kasi hindi pa ako tapos ang pagpalain ka. Kaya lang ang problema, ang daming dahilan ng tao. Unang-una na ang pag-alinlangan ng tao na kailangan laging may ebidensya na hindi pa kasapat ang ebidensya na pag-isip mo na sisilayan mo ang pagsikat ng araw. Dahil buhay ka. Dahil may buhay ka. Tulad ni Tomas, hindi ako maniniwala, sabi niya. Hindi ako maniniwala at hindi ko nakikita ang butas ng mga bako sa kanyang mga kamay at hindi ko na ilalagay ang aking daliri sa kanyang tagiliran. Grabe ang kondisyon ni Tomas. Taong tayo. Nasa panahon natin ngayon, Lord, susunod lang po ako pagka-graduate ko, hintayin mo lang graduate ako. Lord, susunod ako pag nakapasa ako sa board exam. Lord, susunod ako pag nag-retire na ako. Lord, susunod ako kapag may pera na ako, may bank account na ako, may bank account na wala naman na. Kailangan may gamot na, di ba? Susunod lang ako, Lord, kapag dami nating kondisyon. Ang kapatid, ano ang sagot ni Jesus? Sila ay hiningahan ni Jesus sa sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Yung tanggapin ng Espiritu Santo, yun ay hiningahan. Di ba? Hiningahan ni Jesus ang mga alagad. Ibig sabihin ng hininga or breath sa Hebrew word, ruwa, at sa Greek word ay yuma, na sinagamit ng mga medical, di ba? Yuma. Diba? Ibig sabihin, buhay, Espiritu, ang Espiritu Santo na binigay ni Jesus ay buhay, isang bagong buhay, at ito ang pagpabagong buhay ng mga alagad upang italaga sa paglilingkod. Ngayon, bakit ba tayo sinusugo ng ating Panginoon? Sinusugo tayo ni Jesus upang maging kaisa sa ministeryo. Ano yung po ito? Una, ministeryo ng pagmisyon. Isang misyon na pinagubili ni Jesus sa mga alagad, ito ang ipagpatuloy ang gawain. Pinasunugan ni Jesus, kaya walang tingigil. Sa kabila ng mga usapin, tuloy ang buhay. Ipagpatuloy natin ang pinasimulan ng Diyos na ministeryo ng pagmisyon. Sapagkat nang dumating si Jesus sa kalagitnaan ng mga alagad, nakasara ang pinto ng kanilang silid. Himala, di ba? Paano nakapasok ang ating Panginoon? Gayon din naman, kahit nakabukas o nakasara ang pinto ng ating mga puso, God wants us to experience His Holy Spirit, His holy presence. Sa kalooban at kapangyarihan ng Panginoon sa ipapasok sa ating mga puso at malalaman, kahit sarado ang puso mo sa Panginoon, kahit sa oras na ito na meron ka mga pag-alinlangan, kapag si Kristo ang pumilo sa puso mo,
ministeryo ng pagsaksi. Dahil na-absent si Tomas, yan, huwag kayong ma-absent. Mamimiss niyo yung blessing. Na-miss ni Thomas yung blessing. Nakita namin ng Panginoon. Sabi ng mga alagad ko, nag-witness sila kay Thomas. Nakita namin ng Panginoon. Pero hindi naniwala si Thomas. Sino ba? Sino ba tayo sa dalawa? Ikaw ba yung alagad na nagsabi, nasaksihan, naranasan ko ang Panginoon? O ikaw yung kakilala ni Thomas? Hindi ako naniniwala hanggat hindi ko namin nakikita ang Panginoon. At hanggat di ko na ipapasok sa kamay at sa kanyang tagilan ng aking mga kamay. Sino tayo sa dalawa? Ang alagad o si Thomas? Yung kasama ka na sa alay ng mga tagasunod ni Kristo, pero ang dami mong pagkaalinlangan. Yung simpa ka ng simpa, pray ka ng pray, pero hindi natin nakikita ang pagpapala ng Diyos sa buhay natin, kaya hindi siya makayar sa atin. Yung sinasabi mo, Kristiyano ako, pero napakalaking buhay mo pa rin meron. Leave the group. Leave the church. Taka sa pamilya at iba pa. Mga kapatid, hindi ganyan ang inaasahan sa atin ng Panginoon. At nagpakita ang ating Panginoon kay Thomas sa pangalawang pagkakataon. Hindi para i-spoil si Thomas. Hindi para pagbigyan si Thomas. Kundi sa kabutihan at habag ng Diyos na tupad ang kahilingan ni Thomas. Kaya sinabi ni Jesus, Thomas, huwag ka nang mag-alinlangan. Sa halip, maniwala na ka. Kaya sa katotohanan, sa kabila ng ating pag-alinlangan, ay tumutugon si Jesus sa ating mga panalangin. Totoo? Bakit? Lord, hindi ko naman pinag-prepare mo. Yung blessing ng Diyos sa atin, hindi tayo matapat-tapat, pero pinapagpapalataya ng Panginoon. Mga kapatid, sa pamamagitan ng ating pananampalataya, ay magbibuhay na saksi tayo at ipatotoo ang biyaya ng pagpapala ng Diyos sapagkat hinihintay ka ng ating Panginoon. Mga kapatid, huwag tayong mag-alinlangan, mangaling ka, magdiwala ka, manampalataya. Pangatlo, tayo ay kaisa sa ministeryo ng Panginoon. Ito ay isa sa pinatatakutan ng mga Kristiyano. Ang tumayo sa pulpitong ito, pinatatakutan ko. At saka yung may ito. Pero alam niyo mga kapatid, ito ang halimbawa na pinakita ng ating Panginoon. Ang mabuting balita ay marami pang himala ang ginawa ni Jesus na nasaksihan ng mga alagad. Ang mabuting balita na ating tinatanggap ngayon upang tayo ay patuloy na manampalataya at ipangaral ng mabuting balita ni Jesus, hindi na matutuloy ang pagmimisyon bilang bahagi ng anniversary. Wala nang budget! Grabe, Lord. Iba ang ginawa mo. Iba ang provision mo. Mismo anniversary! Nagkakabayaran sa sasakyan. God is doing great sa buhay mo. Tuloy ang misyon! Ilan na kaya ang sasakyan? Dati hindi pagkain, hindi mapag-usapan. Ngayon sasakyan. Ilang sasakyan mga kaya? Dalawa! O dalawa! Bakit? Ang daming sasama. Pero sinusubok tayo ng Panginoon. Ayaw bayaran tayo ng sasakyan. Kaberya lang. Pero hindi ibig sabihin na wala naman ng pananampalataya. Tuloy ang buhay! Daanan ng dalawang ilog, ng tubig! Ay, may tubig pala. Nakikita ba natin yung biyaya ng Diyos? Nakikita ba natin yung himala ng Diyos sa iglesyang ito? Amen! Nakikita ba natin ang himala ng Diyos sa buhay mo? Amen! Kung gayon, magkikaisa tayo. Nung linggo po, hindi po ako nakakain masyado. Kasi parang iba yung pakiramdam. Nakakain ako, pero alam mo hindi ako kumain. Kasi mabilisan. Nung kami na yung naiwan doon, kami ni Kuya Rocky, niluto yung tira-tira medyo, ginawang paksin. Doon lang kami kumain. Pero pinag-usapan namin, napakabuti ng Diyos. Dahil yung palang mga umuwi, may balot ka. May balot ka muna!
Pero ang Diyos ang gumawa sa pamamagitan ng bawat isa. Kayo ay kaisa kung bakit nagkaroon ng masaganang pagdiriwang palakpakan. Kaya mga kapatid, tunay na si Jesus ay humikilos at gumagawa sa iyong buhay upang makailan na siya ay buhay sa buhay mo at ito ay daladala natin sa paglilingkod at pangaral. Ang mabuting balita ay nagbubunga ng pananampalataya kay Jesus na ating tagapagligtas at makailan na si Jesus ay buhay. Sa katotohanan ng buhay, ang daming pangamba, ang daming tao, pagkalandangan, diba? Minsan nakakis, pag walang bakod, ang hirap dito pag walang bakod, isip mo yung pagkain mamaya, gano'n. Pero sa lahat ng ito, ang Diyos ay gumagawa sa buhay natin ng lubos na mga Panginoon. Si Jesus ay buhay pagkat siya ay buhay. Sapagkat ang Diyos ay buhay, ang kaloob na sa atin ay Espiritu Santo. Ikaw ay umiiyak. Inhale, exhale. Ibig sabihin, ang Diyos ay sumasaan. Hinihingan kayo ng ating Panginoong Jesus upang tanggapin ang Espiritu Santo na siya nagpapalakas sa atin na sa kanyang kapangyarihan upang tayo ay maging matibay na mananampalataya, matibay ng isa ng Kristo at ng bawat isa bilang isa sa ministeryo ng pagmimisyon, pagsaksi, at pangaral. At tanong ni Jesus, naniniwala ka ba dahil nakita mo? Mga kapatid, at tanong ni Jesus sa bawat isa sa atin, naniniwala ka ba dahil nakita mo? Naniniwala ka ba? Mga kapatid, naniniwala na po ba kayo? Kung naniniwala kayo, mapalad ka. Mapalad ka sapagkat naniniwala ka kahit hindi natin nakikita ng mukhaan ang ating Panginoon. Yun ang kanyang sinabi. Mapalad ang naniniwala kahit hindi ako nakikita. Kung gayon sa oras na ito, mga kapatid, namumusap ang ating Panginoon, sumasa atin ang banal na Espiritu, tanggapin mo. Ang buhay ay pagpapalang kaloob ng ating Panginoon. Ang pagpapagong buhay sa pamagitan ng Kristo ay kaloob sa atin upang maglingkod. Nais ni Kristo ay pumasok sa iyong buhay at manahan sapagkat ikaw, tayo bilang isang iglesia ay kaisa ni Kristo, kaisa ng bawat isa at kaisa sa ministeryo na dapat natin isa ang buhay. Sa araw-araw. At ang layang pananampalataya, kapayapaan at pagpapasalamat. Magpasalamat at magpuro tayo sa Panginoon sapagkat siya ay buhay na nangungusap sa atin ngayon. Magpasalamat tayo sapagkat kasama natin ang Diyos. Magpasalamat tayo sa Panginoon sapagkat ipinagkatiwala na sa Villa Lunita United Methodist Church ang ministeryo na kanyang pinasimulan. Magpasalamat tayo sapagkat itinalaga tayo ng Panginoon upang ipagpatuloy ang kanyang ministeryo. Magpasalamat at puli natin ang Panginoon sapagkat siya ang tumawag sa atin upang maging kaisa sa kaganapan at kapahayagan ng mabuting balita ng ating Panginoon. Mga kapatid, wala pa ang pinagbala ng ating Panginoon. At sabihin natin, salamat Panginoon! Salamat Panginoon! Mga kapatid, magpuri, magpasalamat, sumunod at maglingkod sa pamagitan ng pagmisyon, pagsaksi at pangangaral.